Kumalat kamakailan ang balita tungkol sa brutal na pagkamatay ng isang person deprived of liberty sa loob mismo ng bilangguan sa Cebu City. Mababakas sa kanyang katawan ang tindi ng pambubog at maging ang kanyang betog ay nagtamo rin ng pinsala. Sa unang tingin ay maaawa ka, pero maaaring magbago ang lahat kapag nalaman mong ang lalaking ito ay suspek pala sa paulit-ulit na pananamantala sa isang de edad. Isang krimeng nag-iwan ng matinding trauma, hindi lang sa biktima, kundi sa buong pamilya nito. Paano nga ba nauwi sa ganito ang kanyang sinapit? At higit sa lahat, paano natin mapoprotektahan ang ating mga anak na babae sa mga ganitong uri ng panganib? Siya si Fernando Prajes Jr. o mas kilala sa tawag na Andot. Isang 37 years old at ipinanganak noong December 29, 1988. Isa siyang habal-habal driver at residente ng Barangay Kalunasan, Cebu City, kung saan kasama niyang naninirahan ang kanyang ina. Kaya naman madalas siyang makita sa kanilang lugar na sakay ng kanyang motorsiklo na ginagamit niya sa pamamasada. Mayroon ding isang 12 years old na anak na lalaki si Andot na kasalukuyang nasa pangangalaga ng ina nito matapos silang magkahiwalay noon. Wala rin naman daw siyang naunang kaso at maayos ang kanyang record sa barangay. Ayon pa sa ilang kapitbahay, mabait at maayos naman daw ang kanyang pakikitungo sa mga tao. Kabilang sa mga naging malapit sa kanya ay ang pamilya ng isang 11 years old na nagdadalagita na ating itatago sa pangalang Nene. Bata pa si Nene, inosente at paglalaro lamang kasama ang mga kaibigan ang madalas nitong pagkaabalahan. Nasa elementarya pa lamang siya at dahil bakasyon sa eskwela, mas madalas siyang nasa kanilang bahay o nasa labas kasama ng ibang bata. Dahil magkapit-bahay lamang sina Nene at Andot, naging malapit din sila sa isa't isa. Bukod pa rito, kumpare rin ng lolo ni Nene ang ama ni Andot habang kumare naman ng ina ng bata ang kapatid nitong babae. Dahil dito, halos parang pamilya na rin ang turingan nila. Sa katunayan, Kuya Andot pa nga ang tawag ni Nene sa kanya. Isang tawag na nagpapakita ng lubos na tiwala at pagiging komportable ng bata rito. Madalas din siyang bigyan ni Andot ng pera, candy at pagkain, hinihingi man ito ni Nene o hindi. Habang tumatagal, nasanay na rin ang bata sa kanyang presensya, sa mga yakap, paghawak at maging sa pagsakay, minsan sa motorsiklo nito. Hindi lang doon nagtapos ang kanilang pagiging malapit. Palagi na rin silang nagkakausap sa chat at maging sa computer shop kung saan naglalaro si Nene ay madalas din siyang samahan ni Andot. Para kay Nene, normal lamang ang lahat ng ipinapakitang kabutihan ng tinatawag niyang Kuya Andot. Wala siyang nakikitang anumang masamang intensyon dito. Pero lingid sa kaalaman ng bata at ng kanyang pamilya, may iba palang motibo si Andot. Sa likod ng mga libreng pagkain, pera at mabait na pakikitungo, unti-unti na pala niyang kinukuha ang loob ng inosenteng dalagita. Hindi bilang isang tunay na kuya, kundi bilang isang taong may itinatagong masamang balak. Nitong March 7, 2026, muling kinausap ni Andot si Nene, kagaya ng madalas niyang ginagawa. Inalok niya ang bata ng 200 pesos kapalit ng pakikipagkita sa kanya. Dahil sa nakasanayan ng pakikitungo rito at pagtitiwala bilang isang kuya, pumayag naman si Nene. Kinaumagahan, nagpaalam siya sa kanilang bahay na aalis muna. Hindi na rin siya nag-alinlangang sumakay sa motorsiklo ni Andot nang sunduin siya nito. Mismong ilang CCTV footages pa ang nakakuha sa kanilang dalawa habang magkasamang naglilibot sa iba't ibang kalsada ng kanilang barangay. Makikitang normal lamang ang kilos ni Nene habang nakaangkas sa motorsiklo, walang pagpipilit, walang bakas ng takot at tila komportable pa sa kanyang kasama. Pero walang kaalam-alam ang inosenteng bata na dadalhin siya ni Andot sa isang liblib na bahagi ng Barangay Kalunasan, kung saan doon na umano naganap ang karumal-dumal na pananamantala sa menor de edad. Isang mabigat na paalala ito sa ating mga magulang. Minsan, ang pinakamalaking panganib sa ating mga anak ay hindi nagmumula sa estranghero, kundi sa mga taong kilala, pinagkakatiwalaan at malapit mismo sa pamilya. Lalo na sa mga palaging nagbibigay ng pera, pagkain o regalo kapalit ng kanilang oras at tiwala.
Matapos ang insidenteng yon, ay muli na namang nakuhaan ng CCTV footage sina Andot at Nene habang bumababa ang huli sa isang kanto. Doon ay pinasakay ni Andot ang bata sa isa pang habal-habal driver na siya namang naghatid kay Nene pauwi sa kanilang bahay. Samantala, nang mapansin ni Andot na may police checkpoint sa unahan ng daan, agad itong umuwi sa kanilang bahay at nag-impake lamang ng ilang gamit. Pagkatapos nun ay mabilis na siyang bumiyahe papunta sa bayan ng Alegria, Cebu. Bandang alas 4 naman ng hapon nang makauwi si Nene sa kanilang bahay. Pagdating pa lang ay dumiretso agad siya sa kanilang kwarto at nagkulong. Ngunit napansin ng kanyang ina na ilang beses itong pabalik-balik sa banyo na tila may iniinda. Dahil dito ay sinundan siya ng kanyang ina at doon na nadiskubre nito na dinudugo ang kanyang anak. Sa una ay sinabi pa ni Nene na normal lamang daw yon, marahil ay dala na rin ng takot at pagkalito kaya nais pa niyang itago ang totoong nangyari. Pero bilang isang ina, ramdam niyang may mali, lalo pat may nakita rin siyang mga patak ng dugo sa may sala ng kanilang bahay. Doon na nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang matinding pangamba na may masamang nangyari sa kanyang anak. Kaya buong pag-aalala siyang nakiusap kay Nene na sabihin na ang totoo. Nirape po ako ni Kuya Andot, ma. Iyon ang napakasakit at nakakadurog na pag-amin na narinig ng ina ni Nene mula mismo sa kanyang anak. Isang sagot na tila nagpahinto sa kanyang mundo sa mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala na ang taong matagal nilang pinagkakatiwalaan at halos itinuring na rin nilang kapamilya ay magagawang sirain ang inosenteng kaisipan at buhay ng isang bata. Dahil sa natuklasan ng ina ni Nene, agad niyang ipinagbigay alam sa barangay ang masakit na sinapit ng kanyang anak. At pagsapit ng alas 7 ng gabi ay tuluyan na ring nakarating sa Police Station 9 ang reklamo laban kay Andot. Mabilis namang umaksyon ang mga otoridad. Matapos ang paunang pagtatanong, agad nilang pinuntahan sa bahay ang suspect na si Fernando Andot Prajes. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito naabutan doon. Ang kanyang ina na lamang ang kanilang nakausap. Naging cooperative naman ito sa mga pulis at dito na rin nila nalaman na bumiyahe na pala si Andot papuntang bayan ng Alegria. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad upang matunto ng suspek habang sariwa pa ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Bago umalis ang mga pulis, hiningi nila sa ina ni Andot ang contact number nito at pinaring. Kasabay nito ay nakipag-ugnayan din ang Guadalupe Police Station 9 sa Alegria Municipal Police Station. Doon nila nakumpirmang nakarating nga si Andot sa bahay ng kanyang ama sa Alegria. Ngunit ayon sa impormasyon, hindi rin daw ito nagtagal sa lugar at muli ring umalis. Dahil sa positibong lead na yon, agad nagtungo sa Alegria ang 5 tauhan ng Police Station 9 kasama ang kanilang officer in charge. Pagsapit ng umaga ng March 9, kinausap nila ang ama ni Andot sa bahay nito. Hindi naman itinanggi ng matanda na nagpunta nga roon ng kanyang anak, ngunit aniya ay sandali lamang itong namalagi bago muling umalis. Wala rin daw siyang kaalam-alam noon sa umano'y ginawa nito sa biktima. Ayon pa sa ama, nangutang pa raw sa kanya ang anak ng 6,000 piso upang ipambayad sa hinuhulugan daw nitong motorsiklo bago tuluyang umalis. Ngunit bago pa man dumating ang mga pulis sa kanyang bahay, nakatanggap na raw siya ng mensahe mula sa kanyang asawa. Doon lamang niya nalaman ang mabigat na aligasyon laban sa kanyang anak. Sinabi rin ng ama na wala daw siyang contact number nito at hindi niya alam kung nasaan na siya. Ngunit nang ibigay ng mga pulis ang numerong nakuha nila mula sa ina ni Andot at ipadayal ito sa kanya, muling nagring ang cellphone ng suspect at sa pagkakataong yon, sinagot na niya mismo ang tawag. Dito na tinuruan ng mga pulis ang ama ni Andot kung ano ang dapat nitong sabihin sa tawag. Una nitong tinanong ang anak kung nasaan na siya. Doon nalaman ng mga otoridad na nakasakay na pala siya sa barko at kasalukuyang bumibiyahe papuntang Maynila kung saan balak nitong dumiretso sa bahay ng kanyang tiyahin sa 13 Martires, Cavite. Marahil sa mga oras na yon ay iniisip ni Andot na matagumpay na siyang nakatakas sa batas. Maaring kampante siyang malayo na siya sa Cebu at unti-unti nang nawawala sa kanyang likuran ang mga pulis. Pero hindi pa roon nagtatapos ang kanyang panandaliang kalayaan. Dahil lingid sa kanyang kaalaman, pursigido at desidido ang mga pulis na maabutan siya bago pa man siya tuluyang makarating sa Maynila. Alam nilang oras ang pinakamalaki nilang kalaban. Kapag nakalusot si Andot at tuluyang nakapasok sa napakalawak na Metro Manila, mas magiging mahirap na para sa kanila ang paghuli sa kanya.
Kaya upang makumpirma ang impormasyon at makapagplano ng susunod na hakbang, hindi na nagsayang pa ng oras ang mga otoridad. Agad silang nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa lugar upang alamin kung may bumiyaheng ang barko at kung kabilang si Andot sa mga pasahero nito. Sa pakikipag-ugnayan ng Coast Guard sa barko, nakumpirma nilang kasama nga ang pangalan ni Fernando sa passenger manifest. Upang masiguro pa, nakipag-coordinate na rin sila sa Sea Marshal ng barko upang tingnan kung naroon nga ba ang suspek sa nakatalagang higaan nito. At nang magpositibo ang resulta, doon tuluyang nabuo sa mga pulis ang naging ruta ng pagtakas ni Andot. Mula Alegria ay bumiyahe siya papuntang Iloilo City. Mula roon ay nagtungo naman siya sa Bacolod City kung saan siya sumakay ng barkong biyaheng Maynila. Ang 6,000 pisong hiniram niya sa kanyang ama ang ginamit niya bilang pamasahe at pambili ng tiket upang makatakas. Dahil ilang oras na lamang ang hinihintay bago dumaong ang barko sa pantalan sa Tondo, Maynila, agad nang nagpasya ang officer in charge ng Police Station 9 na habulin doon si Andot. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Dumiretso agad sila sa airport at nag-book ng flight papuntang Maynila, dala ang pag-asang maabutan nila ang suspek bago pa ito tuluyang makapagtago. Kasabay nito, mahigpit ding nakipag-coordinate ang mga pulis sa Sea Marshal ng barko upang palihim na bantayan ang mga entrance at exit point. Ayaw nilang makagawa pa ng eksena si Andot, o mas malala ay makapagtangkang tumakas o tumalon sa dagat habang papalapit ang barko sa pantalan. Nakipag-ugnayan na rin sa tiyahin ni Andot sa Cavite ang mga tauhan ng CIDG at nakiusap na sumama ito sa pagsundo sa suspek sa pier upang hindi ito magduda. Kasabay nito ay nakaalerto na rin ang iba't ibang unit gaya ng SWAT, CIDG at Maritime Police. Kanya-kanya ng pwesto ang mga operatiba upang matiyak na hindi makakatakas si Andot sa oras na bumaba ito. Makalipas ang halos 1 oras na biyahe sa eroplano, agad namang dumiretso ang mga tauhan ng Cebu City Police Station 9 sa North Harbor Terminal sa Tondo upang abangan ang pagdaong ng barko. Habang papalapit ito sa pantalan, tuloy-tuloy pa rin ang koordinasyon at pagmomonitor nila sa bawat galaw ng suspek sa loob. Ngunit marahil ay naramdaman na rin ni Andot na wala na siyang kawala. Habang papalapit ang barko sa pantalan, napansin na rin daw niya ang ilang Sea Marshal na palihim na nakapwesto malapit sa kanyang higaan. At doon na niya napagtantong hindi na siya makakarating pa sa Cavite. Kaya nang magsimulang bumaba ang mga pasahero, kabado na rin siyang lumabas ng barko. At habang nasa hagdan pa lamang, ay agad na niyang nakita ang kanyang tiyahin, kasama ang mga pulis na naghihintay sa kanya. Dahil sa dami ng mga operatibang nakapwesto sa paligid, hindi na rin siya nanlaban o nagtangkang tumakas pa. Tahimik na lamang siyang sumama sa mga otoridad. Matapos maproseso ang kanyang pagkakaaresto, agad din siyang ibiniyahe pabalik ng Cebu City sakay ng eroplano. Umani naman ng papuri mula sa publiko ang mabilis, maayos at organisadong operasyon ng mga pulis na naging dahilan upang agad na madakip si Andot bago pa ito tuluyang makapagtago sa Luzon. Sa ilang lumabas na video matapos ang kanyang pagkakaaresto, makikitang nakabalot na ang kanyang mukha, nakasuot ng kulay orange at tila naka-silent mode na. Ngunit walang nakakaalam noon na sa mga susunod na araw ng kanyang pananatili sa kulungan, tuluyan na palang matatapos ang kanyang katahimikan, sa paraang hinihiling at inaabangan ng marami. Sa isinagawang pagtatanong ng mga pulis, hindi na rin itinanggi ni Andot ang umano'y ginawa niya sa nagdadalagitang si Nene. Mabuti na lamang sa kabila ng sinapit ng biktima ay hindi na humantong sa pagpaslang ang insidente. Hindi tulad ng lahat halos sa ating mga naunang kwento kung saan tuluyang pinatahimik ng mga salarin ang kanilang mga biktima upang maitago ang krimen. Gayunpaman, ang ginawa ni Andot kay Nene ay nag-iwan ng sugat at trahedyang hindi na maibabalik pa. Habang nasa kustodiya ng mga pulis si Andot, nagpaunlak din siya ng panayam sa isang news program. Sa exclusive interview, muli niyang inamin ang kanyang nagawa. Ayon sa kanya, nadala lamang daw siya ng kanyang nararamdaman. Ngunit para sa marami, walang anumang dahilan o emosyon ang maaaring maging sapat na katwiran upang gawin ang ganung klaseng krimen sa isang inosenteng bata. Lalo na't aminado rin siyang wala naman silang relasyon ng biktima at halos kasing edad pa ito ng sarili niyang anak. At nang diretsahang tanungin siya ng anchor kung ilang beses na niyang ginawa yon kay Nene, tahasan niyang inamin na hindi lamang minsan nangyari ang pananamantala. Ayon mismo kay Andot, 4 na beses na raw niya itong nagawa sa bata. Kapila naman ni nahitabo, sir. Kapila naman ni higayon ng imo ning gihilabtan ang maong bata.
Dot, Ah, kapila na nini mo gibuhat sa maong bata, Dot? sir, kaupat. Sus, kaupat pa yun, ginoo ko. Bagay na ikinagulat mismo ng nag-i-interview sa kanya at lalong nagpasiklab ng galit at pagkamuhi ng publiko. Para sa marami, mas mabigat tanggapin ang kanyang pag-amin dahil hindi lamang minsan nangyari ang umano'y pananamantala, kundi paulit-ulit pa itong nagawa sa isang inosente. Hindi lang ang pamilya ni Nene ang labis na nasaktan sa mga revelasyong yon, maging ang ina mismo ni Andot na isang barangay worker ay nagbigay rin ng emosyonal na pahayag tungkol sa ginawa ng kanyang anak. Habang umiiyak sa harap ng kamera, sinabi niyang hirap na hirap siyang paniwalaan na magagawa yon ni Andot sa isang menor de edad. Ayon pa sa kanya, mabait naman daw na tao ang kanyang anak. Wala umano itong bisyo, hindi nagsusugal, hindi naninigarilyo at hindi rin umiinom ng alak. Ganito rin ang naging paglalarawan ng ilang nakakakilala kay Andot, lalo na ng ilan nitong mga kaibigan at kamag-anak na nagbahagi pa ng mga post tungkol sa pagiging mabuti raw nitong kaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, para sa marami ay tila nabura ang anumang mabuting imahe niya dahil sa bigat ng kasong kanyang kinasangkutan. May ilan pang netizens ang nagsabing hindi nga nagsusugal, hindi naninigarilyo, hindi umiinom, pero nanghalay naman. Isang krimeng para sa marami ay mahirap patawarin lalo na't bata ang naging biktima, kaya hindi na rin nakapagtatakang bumuhos ang galit ng publiko laban kay Andot. Marami ang nagkomento sa social media na dapat daw siyang bitayin habang ang iba naman ay nagsabing paghandaan na raw niya ang magiging buhay niya sa loob ng kulungan. Samantala, ayon naman sa mga otoridad, nagnegatibo rin umano si Andot sa paggamit ng ilegal na droga nang siya ay sumailalim sa pagsusuri. Pero dahil sa pag-amin niya at testimonya ni Nene, tuluyan na ring isinampa laban kay Andot ang mabigat na kasong statutory rape dahil sa murang edad ng biktima. Kasunod nun ay inilipat na siya sa piitan ng Cebu City Jail. At kung mapapatunayang guilty sa korte, maaari siyang maharap sa pinakamabigat na parusang habambuhay na pagkakakulong. Kaya nga lamang sa isang hindi inaasahang pangyayari, hindi na mararanasan pa ni Andot ang posibilidad na humarap sa mahabang paglilitis at habambuhay na pagkakakulong. Dahil matapos ang ilang linggong pagkakakulong mula noong March 25, 2026 sa Cebu City Jail, isang nakakagulat na balita ang gumimbal sa publiko. Bigla na lamang natagpo ang walang malay si Andot sa loob ng kanyang selda. Agad siyang isinugod sa Cebu City Medical Center, ngunit pagdating doon ay idineklara na siyang dead on arrival. Sa inilabas na findings ng mga doktor sa ospital ay nakasaad na sudden cardiac arrest, ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit nang makita ng kanyang mga kaanak ang kanyang bangkay, doon na nagsimulang mabuo ang kanilang pagdududa. Para sa kanila, may mali sa naging findings dahil kitang-kita sa katawan ni Andot ang mga pasa, galos at iba't ibang pinsala sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, nanawagan ang kanyang pamilya ng mas malalim na investigasyon at hiwalay na autopsy examination upang malaman ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. Kinabukasan, nagsagawa ng autopsy examination ang National Bureau of Investigation sa bangkay ni Andot sa St. Peter Funeral Homes sa Cebu City. At doon lumabas ang mga findings na tila sumalungat sa unang ulat ng ospital. Ayon sa resulta ng autopsy, kinumpirma nito ng mga pasa at galos sa kanyang upper at lower extremities. Sa kanilang conclusion, lumabas na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay blunt traumatic injuries, mga pinsalang dulot ng matitinding hampas, suntok o palo gamit ang matitigas na bagay. May nakita rin na pamamaga sa likurang bahagi ng kanyang mga hita na posibleng indikasyon na sinadya itong paluin. Bukod pa rito, napag-alaman din na namamaga rin ang kanyang betlog na posibleng tinamaan o sadyang pinuruhan. Dahil dito, umugong ang samot-saring haka-haka at reaksyon online na tila nagkatotoo ang wish ng marami. Ayon sa ilang komento ng netizens, natakal daw si Andot, isang salitang kanto na kadalasang tumutukoy sa pambubugbog o pananakit sa mga bagong pasok na preso na parang isang tradisyon na sa loob. Marami ang naniniwalang posibleng galit ng ibang PDL sa kanya dahil sa ginawa niya sa musmos na biktima ang isa pang naging dahilan ng sinapit niya. Sa lumabas na paunang investigasyon ng mga otoridad, sinasabing unang araw pa lamang umano ng pagpasok ni Andot sa kulungan ay nakatikim na agad ito ng tinatawag na pa-welcome mula sa ibang PDL.
Isang terminong ginagamit sa loob ng bilangguan kapag may bagong preso na agad pinagbubugbog o pinapahirapan. Napansin na rin daw ng kanyang pamilya sa mga unang pagbisita nila sa kanya na mayroon na itong mga bakas ng pasa at galos sa kanyang mga braso at katawan. Ngunit marahil ay hindi nila inasahang hahantong iyon sa mas matindi pang trahedya. Dahil sa naging resulta ng autopsy, ang pamilya naman ngayon ni Andot, ang dating inakusahan sa isang mabigat na krimen, ang humihingi ng hustisya para sa kanyang sinapit sa loob ng kulungan. Ngunit kasabay nito, umugong din ang napakaraming tanong at matitinding reaksyon mula sa publiko. Paano na raw ang hustisya para sa batang biktima? Nararapat lang ba ang nangyari kay Andot? O isa rin ba itong uri ng maling paghihigante? Kung susuriin ang napakaraming komento sa social media, mapapansing karamihan ay tila natutuwa, nagpapasalamat at nagsasabing justice has been served. Para sa ilan, iyon na raw ang tamang kapalit ng ginawa niya sa inosenteng biktima niya. At para sa mga taong pagod na sa mabagal na usad ng hustisya, marahil ay iyon ang klase ng wakas na gusto nilang makita sa mga akusado sa mabibigat na krimen. Ngunit sa kabilang punto, para sa isang bansang mayroon pa ring umiiral na justice system, hindi pa rin ang torture o pananakit sa loob ng kulungan ang sagot, kahit pagaano kabigat ang kasong kinakaharap ng isang bilanggo. Dahil para sa pamilya ni Andot, hindi rin makakamtan ang tunay na hustisya kung isa pang buhay ang mawawala nang hindi dumaraan sa tamang proseso ng batas. Dahil naman sa panawagan ng kanyang mga kaanak, pumasok na rin sa investigasyon ang Commission on Human Rights o CHR upang alamin kung ano talaga ang nangyari sa loob ng selda bago natagpo ang wala ng buhay si Andot. Subalit maging ang hakbang na ito ng CHR ay umani rin ng samut-saring batikos at negatibong reaksyon mula sa publiko. May ilan kasing nagsasabing mabilis lamang daw silang kumilos kapag karapatan ng mga akusado o kriminal ang usapan, ngunit tila tahimik daw kapag ang mismong biktima ang nakaranas ng brutal na krimen. Sa ngayon ay patuloy pa ring isinasagawa ang investigasyon tungkol sa pagkamatay ni Andot, kung sino nga ba ang dapat managot na tila mas mainit pang balita kumpara sa nagawa nito sa kaawa-awang bata. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa nangyaring ito?